Okay, i-generalize na lang po natin 'no, yung mga pangyayari kasi masyadong maraming impormasyon. Hanggang ngayon siguro nakikita nyo na marami pa rin pong lumalabas na impormasyon. Kaya kinakailangan nating i-sum up kung ano po yung mga naganap, ano po yung mga basically argumento na magkakabilang panig. Ayan. So, natutuwa po tayo. Una po, nagpapasalamat tayo muna kay Attorney Kaufman dahil sa mahusay niya pong mahusay po yung kanyang pagkakadepensa kay Tatay Digong, no? Kung ito pong depensa niya na to ay ma-appreciate ba ng ICC o hindi, depende na po yan sa maleta. ang kinakailangan depende po sa maleta yan, no? Alam nyo, gusto ko sanang ano to, kaya lang masyadong kapos na tayo sa oras. Ihabol ko na lang po tong balita ng yung US and Israel launch massive strikes on Iran. Siguro mga pangmadaling araw nyo na maririnig yan sa balitaan natin. Okay, yung basically, yung argumento ni Kaufman, nagpapasalamat muna tayo, no? Siguro, ang dami po natin naririnig kay Kaufman na gusto po siyang papalitan ng mga ibang Duterte supporter. Hindi ko po alam kung saan nagmumula yung palitan natin si Kaufman. Samantalang hindi pa naman po nagsisimula talaga yung mga hearing, di ba? Gustong-gusto, panay chismis. Ngayon po, siguro, lahat ng Duterte supporter, pwera po yung mga hater na nagkukunwaring supporter. Siguro, this time, wala na pong nag-iisip ng masama pa tungkol kay Kaufman. Nakita nyo naman po, lahat po ng argumento ni Kaufman, lahat po ng kanyang mga sinabi, swak, pasok na pasok, no? Bagamat hindi po siya Pilipino, mas Pilipino pa po siya kaysa dun sa dalawang Pilipino. Hindi ko alam Si Butuyan, sigurado tayong Pilipino. Pero yung isa, Pilipino rin ba yun? Okay. Ako, na-appreciate ko yung ginawa ni Kaufman, no? Isa talaga siyang, no wonder, bakit siya po ang kinukonsider na isa sa pinakamagaling na abogado na certified ng ICC, no? Naipakita po natin yan. So siguro nakalimutan na natin siguro yung iba sa inyo nadadala po ng pagdududa kasi ang dami nagdududa kay Kaufman eh. Samantalang nung narinig po natin siya na nung actual ng pinagtatanggol niya si Tatay Digong, talagang na-appreciate ako personally na-appreciate ko yung ginawa niya. Ang galing. Talo niya talaga eh. Ilang pa yung nagtutulong-tulong laban sa kanya. Talo talaga ng argumento ni Kaufman. Okay. Basically, ang pinaka-argumento dyan ni Kaufman ay ang sumusunod. No smoking gun. No? Yan yung dyan na Yan po. Ngayon, tinignan po natin kung ano yung kahulugan ng no smoking gun. Wala po talagang direkta, no? Walang direkta na ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin po, yung mula sa order niya, inorderan niya tong mga tao na to, para gurgurin ang mga adiksyones, mga drug lords, at iba pang involved sa droga. Yan po, no? Wala pong direkta. Wala silang naibigay na direktang link mula kay Tatay Digong papunta dun sa patayan talaga. Present po ng mga prosecutor yung pong mga
nag-concentrate po sila sa dalawampung speeches ni Tatay Digong na tinawag ito ni Kaufman na hyperbole at exaggerated hyperbole. Mas naunawaan natin si Tatay Digong kaysa sa kanila eh. Kinakailangan ipaliwanag punto per punto ni Kaufman dahil yung prosecution, nakabatay po yung kanilang ebidensya. Hindi po sa direktang evidence, no? Nakabatay po yan, dinadaan nila sa emosyon. Oh. Ang pinaka kasinungalingan para sa akin na paulit-ulit hindi ko po nabigla po ako na sasabihin ni Butuyan doon po sa ICC yung kasinungalingan na 30,000 yung namatay sa war on drugs. At ikalawa, yun pong tinatarget nito ay ang mga mahihirap at saka yung mga bata, children, no? Samantalang inulit-ulit ni Kaufman na si Kian de los Santos lamang yung may tuturing na children o child dito po sa mga natigok sa war on drugs. Kung tutusin natin, hindi na po bata si Kian kung tayo po ang titingin, di ba? Yung mga tinatawag nilang children, wala po talaga. Talagang kasinungalingan po yan ang tinatarget ay yung mga maraming biktima po ay mga children, mga bata. Hindi po totoo yan. Taga rito po tayo, wala tayong nabalitaan eh. Si Kian na nga yung pinaka-children na pwedeng maikategorya eh. Tapos ngayon, nakita ko po rito kay Colmenares. Dapat daw patunayan daw ni Tatay Digong na wala siyang direktang involvement wala siyang kinalaman sa patayan sa. Hindi ba kayo ang nagdemanda kay Tatay Digong? Bakit si Tatay Digong ang magpapatunay? Kayo po ang dapat maglalabas ng ebidensya. Ewan ko kung fake fake mahilig kasi sila maglabas, sila mismo nagpo-post ng mga fake na eh. Hindi naman siguro. Hindi naman importante si Colmenares para i-fake news pa. Okay. Ang nakakatuwa po rito, ngayon, aminado na sila na miski si Carpio pala na numero 1 critic ni Tatay Digong no sinusuri yung no smoking gun. Aminado talaga na wala talaga. Pero, yun po yung malupit doon, yung pero eh. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, nakasulit tayo. Magkano man, ano man ang binayad kay Kaufman, sulit na sulit. Kasi lahat ng punto ng kalaban, lahat ng punta ng prosecutor. Nawawala pa nga yung prosecutor eh. Alam nyo kung saan lang dinadala ng prosecutor yung sa damdamin lang po. Yung maraming namatay, kinakailangan may managot, at si Duterte ang pinakamatindi ron. Samantalang tayo dito, alam nyo, ang nakakalimutan po ng lahat, maraming salamat muna kay Alan Atienza. Bad, sensya na sa nakayanan ko. Thank you very much. Marami yan. Nagdrama lang po sila. Tama, correct. Correct ka riyan na Siberia. Nagdrama lang po sila talaga. Na nakakaawa yung mga kinakailangan may managot dito sa crimes against humanity. Pero ano po yung kulang dyan, no? Kaya lang kasi ganito. Hindi rin naman po pwede na akusahan naman ni Kaufman kasi 'di ba yung sinasabi, 'di ba tayo ang sinasagot natin niya. Paano naman yung mga biktima ng mga adik? Bakit wala nagre-raise dito po sa ICC para naman sa mga biktima ng mga adik?
Siyempre, hindi po gagawin ni, ni Kaufman yan. Bakit naman siya magpe-present nun? Depends siya. Depends siya ni ano. Sa atin na lang po yun, di ba? Tayo po kasi, eto kasi mga nagdemanda kay Tatay Digong sa ICC. Ipinagpapalagay, parang ang dating ng mga adik at saka ano, mga biktima talaga, yung mga napatay sa war on drugs, pinalalabas nila lahat biktima eh. Pinalalabas nila lahat malilinis. Kulang na lang sabihin na hindi sila involved sa droga eh. Kasi nga sa kanila, kahit na talamak na kriminal, dapat hindi po ninyo neutralize. Yan pa yung pinagdidebatihan, di ba? So yun yung una, yung meron bang ebidensya na direkta? Yun yung tinatanong ni Kaufman eh. Sa dami-dami ng mga speeches na sinabi nyo, drinamahan nyo lang. Ang tanong ni Kaufman, meron bang order si Tatay Digong? O sa speech niya ba, nung nag-speech siya, may diretsa yan epekto? Pagkatapos niya mag-speech, may naganap na ganun po yun eh. Totoo ba na ito ay crimes against humanity? Ang tinarget ba talaga ay totoong mga mahihirap? Yun ba talaga yung war on drugs, yung meaning ng war on drugs? Tigukin ng mga mahihirap? Kasi grabe yung emosyon mo ron, no? Mahihirap ang tinarget dahil, di ba kasi nungalingan yun? Tayo pong mga taga rito, hindi po totoo yan. Tayo pong mga taga rito sa Pilipinas, hindi po tayo naniniwala, no? Salitan niya nila na ang tinarget ni Tatay Digong ay mga mahihirap. Alam niyo kung bakit nila inuulit-ulit yan? Unfair po kasi sa Europe kasi at sa mga mayayamang bansa, konti lang yung mahirap. Konti yung mayaman, konti yung mahirap, marami middle class. Kaya pag sinabi mo sa kanila na tinarget yung mga mahihirap, putya, konti na lang nga yan eh, pinag-initan nyo pa. Hindi ba? Parang ganun eh. Sana naunawaan itong mga judges na to, na Pilipinas po yung setup nun. Dito po sa Pilipinas, mas maraming mahihirap ang namamatay sa mga natural calamities. Mas marami pong mahirap ang namamatay sa natural causes, sa mga sakit. Hindi po dahil tinatarget ng sakit at ng mga kalamidad yung mahirap. Sa sheer number, sa dami po ng mahihirap, talagang statistically, pag may naganap po na aksidente, pwera lang po kung ang na-aksidente ay ang mga lugar ng mga mayayaman. Pag may naganap po sakuna, talagang mahihirap po ang maraming apektado dahil sa dami. Yan po yung difference, cultural difference po yan. Kaya ang tanong po, meron bang smoking gun? Meron bang direkta? Pakinggan po natin. Mismo po si Carpio na numero 1 na po na kritiko ni Tatay Digong. Sinabi niya, wala talagang direkta. Pero ganito katwiran niya. Wala talagang direkta. Kasi mastermind siya eh. Kung yung mastermind po, talagang marami pang layer yan. Tama si Kaufman sa sinasabi nyo. Hindi nyo po pwedeng sabihin na porket lagana po yan. Halimbawa po ngayon, pwede ba natin si Marcos ang mastermind niya kasi ngayon lumaganap? Maaring totoo yan, pero wala tayong ebidensya eh. Ngayon lang lumabas yung mga yung mga 18 na ex-soldier.
Ngayon po sila nagtuturo na nag-deliver kami sa bahay mismo ng Marcos ng maleta. Pero hindi po sapat na porket ngayon. Kaya kinakailangan mo pa rin maghanap ng ebidensya. Bakit po kakaiba sa ICC? Bakit po hindi po pwede na maghanap ng direkta si Tatay Digong na dapat meron siyang inutusan? Di ba? Yan yung policy. Kung speech lang po, mas marami sa speech ni Tatay Digong ang nagsasabi na ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Unahan nyo lang. Pag gagamit lang kayo ng dahas, gagamitan nyo lang sila ng puwersa o ng baril. Kung sila ay nanlaban o nasa panganib ang buhay nyo. At yan po ay legal na utos ng isang pangulo. Ngayon, paano nila patutunayan? Maski po yung records, kung 180,000 ang sumuko at napakulong, kumpara nyo po yung 5,000 mahigit. 3% lang. O kung 3% lang, hindi po matatawag yan na crimes against humanity. Simpleng ano po yan. Di ba? Kasi po kung mas marami po yung napatay kaysa napakulong, dun, yun talaga. Yun yung purpose talaga nun. Hindi talaga ipakulong, kundi tigukin talaga yung mga target. Hindi po pwede yung katwiran na talagang mahirapan kayong, sabi kasi ni Carpio, talagang mahirapan na may direkta si Tatay Digong, kaya nga siya mastermind. Lahat daw ng mastermind, maraming layer. Kung ang katwiran naman namin ngayon niligtas ni Tatay Digong yung bansang Pilipinas, hindi rin kayo maniniwala. Ayun, may prueba kami. Tumahimik yung mga lugar, yung mga komunidad. Yung war on drugs ay pumabor sa mga Pilipino. Hindi nyo po titignan yun kasi sasabihin nyo, ano ebidensya niyan? Asan ang ebidensya niyan? Pag si Tatay Digong walang direktang ebidensya, okay lang dahil nag-conduct siya ng war on drugs, kaya kasalanan niya lahat. Paano nyo naman natiyak na lahat ng kamatayan na yan ay police operation? Ibig nyo sabihin, yung mga makakapangyarihang drug lords, wala silang kinalaman sa naganap na patayan? Hindi naman ako naniniwala. Ano ba yan? Super babait nila, nagtitinda lang sila lahat ng droga. Kayo po, na nakikinig ng mga Pilipino, yung mga drug lords ba, malalaking drug lords yung mga talagang probinsya o rehiyon-rehiyon yung mga sakop, o buong isla mga sakop. Sa tingin nyo ba, yung mga yan walang kakayahang manggurgur? Sa tingin nyo ba benta lang sila, benta lang, wala tayong gurguran. Di maari ko rin po sabihin na sila po, marami rin silang tinigok dahil ayaw nilang magkaroon ng yung lahat po ng mga tauhan nila na pwedeng ikanta sila dahil sila mastermind. Pwedeng sila yung tumigok nun. Hindi po ba pwede yun? Pwede po lahat. Pero bakit hindi sila makakasuhan? Kasi wala pong ebidensya laban sa kanila. Bakit pagdating kay Tatay Digong, kahit walang ebidensya, dapat siya makulong? Wala na nga ebidensya na siya ay nang murder. Hindi ba unfair? Bakit mga ganun po talaga yung batas Hindi niyo po pwedeng sabihin maraming patayan kaya siya presidente. Paano niyo natiyak? Kunwari ako, halimbawa ako, gobernador ako. Ako ang pinaka-utak. Halimbawa lang, wala akong kilalang gobernador. Baka sabihin niyo naman,
Halimbawa ako gobernador, tapos ako ay involved sa droga, ako ang pinaka-mastermind sa probinsya namin. Nakita ko seryoso si Duterte. Para wala na may ugnay sa akin, tigukin ko na lahat yung mga bataan ko na yan. Di wala nang kakanta laban sa akin. Hindi ba pwedeng naganap yung mga ganun? Lahat ba yan police operation? yung pinalalabas pa nila, limbawa, yung kay Espinosa. Kasi talagang hindi sila makapaniwala, ha? Paano yun? Paano nangyari yun na may baril si Espinosa dun sa Nagsasabi na nga ng facts. Yung mga nagkaputukan, hindi ko po alam kung ano po naganap dun. Pero sa ebidensya, korte ang pinag-uusapan Sa ebidensya po tayo. Ano ebidensya? Merong police report yun. Merong mga nagpaputok sa loob. Sa kanila po, yung pong bilangguan sa kanila, talaga magtataka yung mga paano, imposible naman na makipagbarilan yung mga bilanggo. Dito po sa atin, hindi po katakataka yun na makapasok yung mga baril po doon. Sa tingin nyo, hindi posible yun? Hindi natin alam. Tapos, isa pa po, eto pa po. Bakit hindi pare-pareho? Yung iba-iba. 'Di ba? Iba-iba po yung uri ng pagtigok. Kung yan po ay isang salangan, isang utos lang mula sa pinakaano. Pinasok. Oy, congratulations sa Father Flavi. Dati magsaysay award lang ngayon po, KPP award na. KPP, may award na po siya, KPP award. KPP Jokno award. Congratulations, Father Flavi. Pepe Jokno award. Umasenso ka na, hindi ka na magsaysay award lang, ha? KPP award na. Okay. So, ebidensya po, kasi nasa korte kayo Kasi kung tatanggalin po natin ang ebidensya lahat, pwede namin sabihin, lahat naman ng mga kinatay na yan nanlaban Hindi rin kayo magsasalit, aangal din kayo. Lahat po ba ng mga napatay, drinag test nyo? Hindi ba kayo naniniwala na yung marami sa mga namatay talagang involved sa droga? Kasi kung po pwede lang po na kwentuhan lang na iugnay nyo si Tatay Digong kahit walang ebidensya, di magkwentuhan na rin po tayo na dapat awardan nyo si Tatay Digong dahil ang nangyaring war on drugs, nagpatahimik po sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Di awardan natin si Tatay Digong, bigyan niya siya ng Nobel Peace Prize. Kung wala pong mga ebidensya ng kinakailangan, bigyan nyo na lang siya ng award. Diyan din naman sa dahig yung Nobel Peace Prize. Bigyan nyo na ng Peace Prize si Tatay Digong. Dahil pinatahimik niya yung mga buong Pilipinas